Si Bitcoin bilang kauna-unahang cryptocurrency ay naging simbolo po ng innovation dito sa mundo ng finance. Pero sino nga ba ang pinakamalaking holder ni Bitcoin? Matagal na pong kinikilala si Ginoong Satoshi Nakamoto, ang misteryosong creator ni Bitcoin bilang may hawak or holdings na 1.1 million na BTC or Bitcoin. Pero sa loob po ng halos isang taon mula nang mailabas ang mga Bitcoin ETF, nalampasan na po nila ang hawak ni Satoshi. Kaya paano po ito nangyari? At maliban dito ay ano po ang kahulugan nito para sa cryptocurrency market? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung ano ang Bitcoin ETF at bakit malaki ang epekto nito. Ayan, ang Bitcoin Exchange Traded Funds or ETF ay mga financial instrument na naglalaman po ng Bitcoin bilang pangunahing asset. Sa madaling salita ay nagbibigay po ito ng pagkakataon sa mga investor na magkaroon po ng exposure kay Bitcoin nang hindi po kinakailangang bilhin o i-store ito ng direkta. Kaya para itong pagbili ng stocks pero nakabase po sa presyo ni Bitcoin. Ngayon ay bakit naman po sumikat ang mga Bitcoin ETF? Yan, isa po sa mga dahilan ay ang accessibility. Yan, sa halip po na dumaan sa komplikadong proseso ng crypto wallets at private keys, ang mga tao ay makakabili po ng Bitcoin ETF sa pamamagitan po ng tradisyonal na mga stock exchanges. Ito rin po ay pinapatakbo ng mga kilalang kumpanya tulad po ng BlackRock na nagbibigay po ng confidence or tiwala sa mga investor. Kaya ayon po sa datos ang BlackRock Bitcoin ETF ay meron po silang $51.46 billion na assets under management, kung saan ay ito po yung nag-ambag ng malaki sa kabuuang 1.1 million na Bitcoin na hawak po lahat ng mga Bitcoin ETF. Ayan. Ngayon ay paano po nilampasan ng mga Bitcoin ETF ang holdings ni Ginoong Satoshi Nakamoto? Una ay meron pong malaking demand mula sa institutional investors. Mula po nung na-launch ang Bitcoin ETF noong January 2024, ang mga ito ay nakakita po ng napakalaking demand, lalo na po mula sa mga institutional investors tulad ng malalaking kumpanya at bangko. Kaya ayon po sa ulat ni Ginoong Eric Balcunas, isa po siyang analyst ng Bloomberg, ay nakatanggap po ng $770 million na inflows ang mga Bitcoin ETF sa loob lamang ng isang araw. Dahil dito ay nalampasan na nila ang 1.1 million na BTC holdings ni Ginoong Satoshi. Pangalawa ay ang bilis na paglago ng BlackRock ETF. Ang BlackRock ang pinakamalaking asset manager sa mundo. Ito po ay nagawa niyang makalikom ng $50 billion na halaga ng Bitcoin ETF sa loob lamang ng 227 days. Ito ang 5 beses na mas mabilis kumpara sa dating record holder. Ang kanilang tagumpay ay nagpapakita po ng lumalaking confidence kay Bitcoin bilang isang asset class. Ang pangatlong dahilan kung bakit nilampasan ang Bitcoin ETF ang holdings ni Ginoong Satoshi Nakamoto ay ang pangmatagalang layunin ng mga gobyerno. Ang gobyerno po kasi ng US ay pang-5 sa listahan ng pinakamalaking Bitcoin holders. Ngunit ang plano po ni Pangulong Donald Trump na bumuo ng isang strategic Bitcoin reserve ay maaaring magpataas ng kanilang rangko. Ang ganitong mga initiative ay nagdadala po ng mas malawak na atensyon sa potensyal ni Bitcoin bilang isang asset. Ngayon ay ano naman po ang mga posibleng maging epekto ng pag-angat ng Bitcoin ETF?
Una ay kung sakaling aangat ang mga Bitcoin ETF ay magdudulot po ito ng malawak na access kay Bitcoin. Ayan. Ang mga Bitcoin ETF ay nagbukas po ng pinto para sa mas maraming tao na makilahok or makijoin or makisali sa crypto market. Kaya hindi na kinakailangan ng technical na kaalaman para mag-invest kay Bitcoin. Sa madaling salita ay ginawa po ng ang Bitcoin ETF ay ginawa po nilang napakasimple na mag-invest kay Bitcoin. Ayan. Maliban rito ay ang isa pang maaring maging epekto ng pag-angat ng mga Bitcoin ETF ay magkakaroon po ng institutional legitimacy. Dahil po sa paglahok ng mga malalaking institution tulad po ng BlackRock at MicroStrategy, mas magiging lehitimo po si Bitcoin sa mata ng mga tradisyonal na investor. Sa halip na ituring bilang speculative o mapanganib, ito po ay nagiging bahagi ng multi-asset portfolios. Yan. At ang panghuli na maaring epekto ng pag-angat ng mga Bitcoin ETF ay ang presyo at volatility. Yan, maapektuhan po ang presyo at volatility. Ang mataas po na demand sa Bitcoin ETF ay nagdadagdag ng upward pressure sa presyo ni Bitcoin. Pero habang tumataas po ang presyo, ang volatility ay nananatiling isang hamon. Ang mga malalaking galaw sa presyo ay maaari pong makaapekto hindi lamang sa mga individual investors, kundi pati na rin sa mga institutional players. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, unang-una ay mas madali pong mag-invest. Para sa mga Pinoy na nais pong mag-invest kay Bitcoin, maaring maging magandang alternatibo ang mga Bitcoin ETF. Sa halip po na dumaan sa mga komplikadong proseso ng pagbili at pag-secure ng Bitcoin, maaari po nating gawin ito sa pamamagitan ng stock trading platforms. Yan, maliban po rito ay ang proteksyon sa ating mga pondo. Habang mas marami pong institution ang pumapasok sa market, mas nagiging matatag si Bitcoin bilang isang asset. Para sa mga Pinoy na naghahanap po ng paraan upang protektahan ang ating yaman sa inflation, ang Bitcoin ETF ay isa po itong option na maaari po nating i-consider. Yan, ang isa pang bagay na maaring maging kahulugan nito para sa atin ay mas magkakaroon po tayo ng malaking oportunidad. Ang paglago po ng Bitcoin ETF ay nagpapakita po ng positibong hinaharap para sa crypto market. Sa pagdami po ng mga produktong crypto-related, maaari pong magbukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga Pinoy sa larangan po ng trading, investing, at saka blockchain technology. Arayan, ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagkakalampas ng mga Bitcoin ETF sa hawak or holdings ni Ginoong Satoshi Nakamoto ay isang napakahalagang milestone. Ipinapakita po nito na ang crypto ay hindi na lamang po para sa mga tech savvy o enthusiast. Unti-unti itong nagiging bahagi ng mainstream financial markets. Gayunpaman, mahalaga pong tandaan na ang mga Bitcoin ETF ay may kasamang risk pa rin ito. Bagamat mas madali itong gamitin, ang volatility ni Bitcoin ay nananatiling isang malaking hamon. Para sa mga Pinoy na nais pumasok sa market, mahalaga po ang edukasyon at pag-unawa bago mag-invest. At ayan, sa kabuuan ay ang tagumpay po ng Bitcoin ETF ay nagpapakita na ang crypto ay handa na pong sumabak sa mas malaking market. Sa kabila po ng mga hamon, ang suporta po mula sa mga institution at government ay nagbubukas po ng mas malawak na pagkakataon para sa lahat. At kabilang na po rito ang mga Pinoy. Kaya kung ikaw po ay isang crypto trader o investor, ngayon na po ang tamang panahon para pag-aralan natin ang mga ganitong uri ng investment. Yan, sino po ang nakakaalam? Ang paglagong ito ay maaring magdala sa atin ng mas malaking kita sa hinaharap.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.